Pagod na ako sa Antipolo. Pagod na ako sa sirasirang kalsada. Pagod na ako sa araw-araw na traffic. Pagod na ako sa kakulangan ng tulong pang-medical. Pagod na ako sa kulang na oportunidad sa trabaho. Pagod na ako sa matagal na mga nakaupo pero walang pagbabago. At pagod na ako sa korupsyon na sila lang ang yumayaman. Bilang isang taxpayer, lahat napagod na sa ganitong sistema. Ako si Red Llaga at naniniwala ako na panahon na para baguhin ito. Panahon na para sa maayos na ospital, mabilis na medical assistance, ligtas na kalsada at walang traffic, trabaho para sa bawat pamilya at gobyernong malinis at tapat. Ako po si Red Llaga. Handang makipaglaban para sa mas maayos na kinabukasan dito sa Antipolo. Ating iboto, Red Llaga for Congressman para sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoong May Kapal dahil sa Kanya ang lahat ng ito ay naging posible. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa ating mga kapatid na Muslim, salamat kay Allah. Sa ating mga iba't ibang reliyon, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Ano po, at narito tayo ngayon. So, ako po ay magbabahagi ng ating advokasya bilang kandidato kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo. Sa ating mga kaibigan mula sa iba't ibang media organization at digital platform, magandang umaga po sa inyo lahat. At higit sa lahat, ang ating pangunahing dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Ang ating mga pinakamamahal na kapwa, Antipoleños, lalo na sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Mabuhay, magandang umaga po mga kababayan ko, Antipoleños. Sa araw na ito, sa harap ng inyong lahat, ay ihahayag ko ang aking intensyon. Ang pagbabago na napakatagal nang hinihintay ng ating distrito. Buong pagpakumbaba ko pong inaalay ang aking sarili upang pangunahan ang pagbabago na matagal nang hinihintay ng ating distrito. Hindi ko po may pangangako sa inyong lahat, langit at lupa, dahil kung sakaling palarin na tayo, humigit kumulang 2 taon lamang po muna ang ating iseserbisyo, mapapaglingkuran at makakapaglilingkod. Pero kung papalarin natin ang tunay na tapat at totoong serbisyo publiko, walang panahon ang kapos at walang sandali ang masasayang basta senseryo ang serbisyo. Bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, nahati ang aking programa at proyekto sa 2 bahagi. Una ay ang short term at ang pangalawa ay ang long term plan. Para sa short term project, susolusyonan natin ang mga problema at issue ng ating distrito sa kailangan ng agarang solusyon dahil sa mga suliranin na hindi pwedeng paghintayin. Unang-una, nariyan ang social service. Kailangan sa panahon ng trahedya at sakuna, agad-agad may masisilungan ang ating mga kababayan. May mapupuntahan at may tulong mabilisan para sa mga apektadong kabahayan. Mayroong evacuation plan na angkop sa geography ng bawat barangay at komunidad. May agarang gamot, pagkain, at ibang pangunahing pangangailangan. Ang benepisyo ng ating mga kapuspalad na mga kababayan, ang mga senior citizen, sa mga person with disability o PWD,
at iba pang sektor, hindi patatagalin, hindi iipitin, at hindi rin kukupitan. Makukuha ninyo ang agaran at buong serbisyo. Ang mga karamdaman at walang pamasahe, mga may karamdaman, papuntang pagamutan, hindi na kayo mangangamba. Sa ilalim ng pamumuno ni Congressman Red Liaga, magkakaroon tayo ng mobile health clinic para may mga doktor at espesyalista na mismo pupunta sa inyo para gamutin ang inyong mga karamdaman. Para sa mga nagsusumikap maghanap buhay, para ito sa mga ating mga manggagawa, gagawin natin ang lahat upang magkaroon kayo ng maayos na tahanan na matatag ninyong inyong-inyo, na matatawag nyong inyong-inyo, at magsisilbing bunga ng lahat ng inyong pinaghihirapan. Sa larangan ng edukasyon, maiting tayong makikipagtulungan sa Department of Education at sa iba pang edukasyon expert upang makabuo tayo ng komprehensibang invention program para matulungan ang mga learner at hirap magbasa at magsulat kahit nakaabot na sila ng high grade level. Higit sa lahat, malinaw po ang stand ni Kong Red Liaga. Kapag tayo ay nahalal sa Kongreso, nasusuportahan natin ang pagripaso sa mass promotion ng mga mag-aaral na sanhi ng learning gap na magpapababa ng kalidad ng edukasyon sa kasalukuyan. Susuportahan din natin ang pagsusulong ng dagdag na sahod para sa mga guro sa pampublikong eskwelahan. Ang pagkakaloob ng scholarship sa mga magnanais magmasteral, magdoctorate na mga teacher sa publikong paaralan, susuportahan din natin. Para naman sa long-term program, napakalaga po nito, ang long-term program. Kailangan nating unahin ang pagpapasaayos ng mga infrastruktura. Ang mga baku-bakong kalsada. At mga lugar na dapat ay sementohin. Sementohin na. Pero hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng flash flood at landslide tuwing bagyuhan, kakulangan ng malawak at maayos na mga alternatibong daan. Sobra ang trapiko sa ating naranasan. Sobra po ang traffic na ating nararanasan dito sa lungsod ng Antipolo. Realidad po yan. Isusulong din natin ang pagpapagawa ng karagdagang ospital na may mataas na bed capacity. Ito po yung DOH Modern Public Hospital. Isusulong po natin na ipagawa yan dahil ito po ay pangangailangan ng ating lungsod. Pinakahuling isusulong natin ay ang environment and preservation sa pamamagitan ng pagbalanse ng paglago ng kaunlaran nang hindi isasakripisyo ang kalikasan. Ito ay upang maiwasan na rin ang iba't ibang sakuna dahil hinayaang masira ang kalikasan alang-alang sa progresibo. Sa ilalim po ni Red Liaga, hindi iyan mangyayari. Ang mga nabanggit ko po na mga programa na mahaba at konkreto plano natin sakaling tayo ay mapagbigyang manalo at makapaglingkod. Gusto ko pong magpakatotoo sa mga Distrito 2. Hindi po ito lahat
nang ito'y magagawa natin sa loob ng 2 taon. Pero sa abot po ng aking makakaya, gagawin natin lahat at matupad ang lahat kaya nating tuparin sa lahat ng ito. Kasama na rin natin dito ang pagpapagawa, isusulong natin ang pagpapagawa ng Universidad ng Antipolo. Ito ang isa sa mga long-term plan ni Red Llaga sa 2nd Distrito ng Kongreso sa Antipolo. Ang mga kabataan na siyang nagsisilbing pag-asa ng ating bayan, sila mismo ay ating tutulungan. Sila mismo ay bibigyan natin ng pinakatiyak na programa para sila ay magkaroon ng bawat kinabukasan. Ang kabataan ang magsisilbing tiyak na kinabukasan ng ating pamahalaan. Hindi natin papabayaan ang ating mga kabataan. Yan ang dahilan kung bakit ako tumakbo bilang kongresista ng 2nd Distrito ng Antipolo.